papel ng mga mamimiling Pilipino sa pagtangkilik ng mga produkto natin? Sila po kasi ang pangunahin sa pagsuporta. Sunod na lang po yung mamimili sa ibang bansa o yung mga dayuhan. Salamat po sa Diyos sa napakagandang natutuhan namin ngayon. Kuya Eric, Bible story na po! Sige, umpisahan na natin. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagkapuot ni Esau sa kanyang kapatid na si Jacob. Kinapuotan po ni Esau si Jacob nang malaman niya pong kinuha po sa kanya ang basbas ng kanyang tatay na si Isaac. At minithi nga po ni Esau na saktan ng kanyang sariling kapatid. At binilinan po ni Rebecca si Jacob na tumakas po dahil nalaman niya po ang masamang balak ng kanyang anak na si Esau sa kanyang kapatid. Oo, dahil ayaw nga ni Rebecca na kapwa sila mawala sa kanya. At pagkatapos nga ng mga bagay na iyon, ay binasbasan naman ni Isaac si Jacob. At pinagbilinan niya na huwag mag-asawa sa mga anak ng Kanaan. Ito, basahin natin ang nakasulat sa Henesis sa 28:1 hanggang 11. At tinawag ni Isaac si Jacob, at siya'y binasbasan, at siya'y pinagbilinan, na sinasabi sa kanya, "Huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka, pumaroon ka sa Padan Aram, sa bahay ni Betuel, na ama ng iyong ina, at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban, na kapatid na lalaki ng iyong ina. At ikaw ay pagpalain nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw ay palaguin, at ikaw ay paramihin, upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. At ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham sa iyo at 10 sa iyong binhi, upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham." At pinapagpaalam ni Isaac si Jacob, at naparoon siya sa Padan Aram kay Laban, anak ni Betuel na taga Syria, na kapatid ni Rebecca, na ina ni Jacob at ni Esau. Nakita nga ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob, at siya'y pinaparoon sa Padan Aram upang doon mag-asawa. At nang siya'y basbasan, ay ipinagbilin sa kanya na sinasabi, "Huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan." At sumunod si Jacob sa kanyang ama at sa kanyang ina, at naparoon sa Padan Aram. At nakita ni Esau na hindi nakalulugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac na kanyang ama. At naparoon si Esau kay Ismael, at nag-asawa kay Mahalet, anak ni Ismael, na anak ni Abraham, na kapatid na babae ni Nabayot. Bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. At umalis si Jacob sa Beerseba, at napasa dakong Haran, at dumating sa isang dako, at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon, at inilagay sa kanyang ulunan, at nahiga sa dakong yaon upang matulog. Hindi po pala ninasa ni Isaac na mag-asawa si Jacob mula sa lupain ng Kanaan. Inutusan po ni Isaac si Jacob na pumunta sa angkan ng kanyang ina upang doon siya magkaroon ng asawa. Sinunod po ni Jacob ang mga binilin po sa kanya ng kanyang tatay na si Isaac. Ano po bang sumunod na nangyari sa paglalakbay ni Jacob? Yan naman ang matutunghayan natin next week kung loloobin ng Panginoon. Sa buong linggong ito ay pinag-aralan natin ang tungkol sa mga produkto na maituturing na sariling atin. Huwag nating kalilimutang suportahan ang mga produktong ito dahil malaki ang naitutulong nito sa pagsulong sa ating bansa. Pero kung kayo ay kabilang na doon sa mga nagbebenta at kumikita na ng pera,
tandaan natin na mayroong pang mas mahalagang mga bagay dito. Hindi lang yung pagkita ng pera. Masama rin kasi yung nagnanasa tayong yumaman eh. Eto, basahin natin yung nakasulat sa aklat ng unang Timoteo sa 6 at 9. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sana ay marami kayong natutunan sa buong linggong ito. Huwag kayong liliban sa susunod na linggo dahil marami pa tayong pag-aaralan. Bawat bansa at lahi ay mayroong sariling wikang namumatawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa pagkakakilanlan at magkaunawaan ang buong sambayanan. kay palatin ng bayan sa iyo'y nasumbungan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Sa isang wika may pagkakaisa, huwag nang ikahiya pa, ibandila sa madla. Kay palad kababayan ng ating pinagmulan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Ang ating wikang pambansa, biyaya sa atin ng Amang lumikha. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. At sikapin natin na mabatid aral ng Diyos sa matuwid. Aral ng Diyos sa matuwid. Hanggang dito mga bata, next week God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Sa Lunes, hindi ko na alam. Kaya naman, maraming Pilipino ang talagang mabusisi sa pagbili ng kanilang mga pamilya. Kaya naman, maraming Pilipino ang talagang mabusisi. Dito mga bata.